Amen. Pakikamayan mo ang katabi mo. Sabi mo, kapatid, lumalago ang pananampalataya mo. Bakit ko nasabing lumalago? Dahil una, hindi ka nagpatalo sa monsoon rain o sa ulan at sa baha. Hindi ka natakot sa tubig. Sino ba ang takot sa tubig? Ang aso, takot sa tubig. Ang pusa, takot sa tubig. Ano pa mga takot sa tubig? Ang masamang espiritu, kaya nga gusto nila sa mga tuyong lugar sila. Takot sila sa tubig. At po pwede, yung katabi mo last Sunday, wala ngayon, maaring may pagkapusa, may pagka-aso. Dahil takot sa tubig, baka mabasa sila. Di ba? Pero pag ang aso pinaliguan mo, di ba? Ang hirap paliguan, tumatakas-takas yung aso eh. Tapos ang pusa, pag binuhusan mo ng tubig, may nag-aaway na pusa sa tapat namin ng gate, binuhusan ko ng tubig, bigyan nagtakbuhan, takot sa tubig eh. Yung iba, pusa, pati tubig pa lang hawak ko, tumakbo na eh. Takot na takot sila. Pero hindi sila aso hindi sila pusa. Tao sila. Kaya kamayan mo ulit, katabi mo, sabi mo, praise the Lord. Napansin ko, tumitibay na ang pananampalataya mo. Hindi ka takot sa ulan. Amen? Kaya, nung makita kong bit-bit nila Donabel, itong anak nila, dalawa pa. Yung kanyang sanggol at saka yung isang panganay na si Virgo, umuulan, sinagas ang ulan para lang makadalo sa gawain. Habang nag-worship, naalala ko tuloy nung bago-bago akong mananampalataya. 3 months pa lang ako kay Lord. Kasi na-born again ako, January 25, 1980. So, January, February, March, April 25, nagkaroon ng signal number 3 sa Manila. Dadaan ang napakalakas na bagyo. 1980 po yun. Di ko alam kung anong pangalan ng bagyo, nakalimutan ko na. Natapat na linggo, gawain. Ako'y 3 buwan pa lang dumadalo. Ngayon, ayaw kong payagan ng nanay kong dumalo sa gawain. Sabi niya, wag kang pupunta roon. Pagpunta mo doon, walang tao doon. Sabi sa akin ganun, ikaw lang ang nandoon. Buti hindi ako naniwala sa nanay ko. Sabi ko, hindi, Nay. Ang alam ko, pag nakakilala ka sa Panginoon, binibigay mo ang buhay mo para kay Christ. Ako, tubig ka ako, hangin lang yan kako. Iba yung ginawa ni Christ sa aking buhay. Tinubos niya ako sa aking mga kasalanan. Ako, ayaw ng nanay ko, nag-away kami sa bahay. Pagkatapos nung natulog na nanay ko, umalis ako agad sa bahay, takbo ko, makakaputi pa ako. Pagdating ko sa Espanya, ang tubig hanggang liig. Kinakailangan tawirin ko yun. Talagang nilakad ko yun mula dito sa M. de la Puente, tapos malalim pagdating na dyan sa sa tapat ng UST, hanggang liig na ang tubig. Nakataas yung sakong ko, tapos yung sapatos ko, at saka yung baong kong damit, plastic, nakaangat na ganyan. Halos nga, kung hindi ako nakaangat ng paa, baka pumasok hanggang bibig yung tubig, yung tubig dagat tuloy, yung baha na yun. Tapos pagdating ko doon sa tipunan ng gawain po namin, sa Padre Paura yung naatinan kong ganitong gawain. Pagdating ko doon, nagulat ako. Wala akong maupuan. Punong-puno ng tao sa gawain sa Panginoon. Sabi sa akin ng usher, pasensya ka na, Brother Ferdy, wala nang upuan. Amen? Sabi ko, mali ang nanay ko, wala doon po atin. Anong palagay niya sa mga Kristiyano? Just lang? Amen? Kasi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka just lang. Ano sa Tagalog yung just? Hindi ka gas-gas, Hindi ka basta-basta lang. Amen? Warrior ang isang mananampalataya ng Panginoon. Yun po, 3 months pa lang ako kay Lord. Bagyo, signal number 3, and then wala maupuan ako doon sa simbahan, sa church namin na pinuntahan ko noon. Doon ako na born again That was 1980.
2026 ngayon, ang laki na ng pinagbago ng Kristyanismo. Monsoon rain, ang daming kasama na morning service, kunti lang tayo kanina. Ang daming wala. Bakit? Ano pinag-iba nila? Wala. Nabago na po ang Kristyanismo sa buhay ng maraming taong nakakilala sa Panginoon. Pero, kamayan mong katabi mo, sabihin mo, ikaw, hindi ka nagbabago. Amen? Amen? Mga warriors of the Lord. Matindi. Parang nakikita ko kayo, sabi ko, flashback sa, nag-worship ba naman, nag-flashback sa akin, parang present ako nung, parang ako pumasok sa time machine. Tapos nag-backward, papunta ng 1980. April 25, 1980. Signal number 3. Umiihip ang hangin sa labas, nagliliparan ang mga yero. Sabi sa akin, nung magising ang nanay ko, wala ako. Kita ko, lumalakad, sumisigaw. Panatiko ka! Huwag ka nang babalik pa sa bahay na to. Sige, tamaan ka ng yero. Mga nagliliparan ng yero nung time na yun. Pero hindi ako natakot doon. Kasi bakit? Marubdob ang pagmamahal ko sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba, kapatid? Kaya nung sinagasa ko yung mataas na baha, iisipin ko, yung mga kapatiran kaya, dumaan din kaya dito? Kaya sabi ko, baka tama nanay ko, walang katao-tao. Siguro ako lang, mamapahiya ako sa nanay ko pag uwi ko. Pero gulat ko, pagdating ko sa gate, sabi ba naman sa akin ng usher, Brother Ferdy, wala ka na maupuan. Kaya ako sa sahig nila ako uupo. Punong-puno ng tao. Kaya nakatayo pa yung marami. Kung kailan signal number 3, saka na sa loob ng gawain ang mga tunay na warrior ng Panginoon. Samantalang nung signal number, walang bagyo. Pag walang bagyo, hindi naman po napupuno ng husto. Pero nagulat kami, ang daming bago. Mga first time lang, sinagasa ang baha. Grabe. Sino first time? First time nyo po? Ay, Silmay, first time ba yan kasama mo? First time niya? First time. Tayo po kayo. Sige, tayo. Pinatatayo lang kita. Huwag ka na. Hindi, tayo para makita ka lang. Ayan. Anong pangalan niya, Aisel? Lynn. Salamat. Naalala ko na naman, daming bago doon. Buti wala tayong signal ngayon. Pero tingnan mo, nadaig mo yung maraming mananampalataya. Ang tagal-tagal daw, umulan lang, hindi makatin sa Diyos. Ikaw, first time mo, sinagasa mo ang monsoon rain, nasa gawain ka sa Panginoon. Tinalo mo pa ang maraming mananampalataya na matagal nang dumadalaw sa gawain. Saludo po ako sa iyong pananampalataya. Amen? Sige, palapakan natin si Lord. Thank you. Nakaupo na po kayo. Okay? Ngayon, ang ating theme sa buong month of August is about the good news. Sabi sa katabi mo, good news. Ano sa Tagalog ang good news? Mabuting balita. At dahil po dyan, good news yan, may good news akong topic tayo ngayon. Ano yon? Basahin natin. Wala ka ng utang, bayad ka na. Kalabitin mo, katabi mo. Sabi mo, kapatid, may good news ako sa'yo. Kalabitin mo, katabi mo, sige, please naman, parang awa mo na. Sabi mo sa kanya, kapatid, wala ka ng utang, bayad ka na. Palakpakan naman natin si Lord sa good news na yan. Mukhang malungkot yung iba, ayaw pumalakpak. Hindi ata naniniwala sa aking isi-share ngayon. Yan ay good news. Yan ay magandang balita o mabuting balita sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating good news ngayon ay isa itong magandang mensahe ng mabuting balita. Wala ka ng utang, bayad ka na. Ang tanong ko lang una, bago tayo pumalaot sa ating pagtatalakay, masama po ba ang mangutang? Tanongin mo katabi mo, masama ba ang mangutang? Hindi po masama ang mangutang. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na kailangan yung mga taong umuutang sa atin, wag nating tatalikuran. Kung may nanghihiram sa'yo, wag mo namang pahindian kung may papahiram ka naman. Pwede mong
Pwede ka magsabi, sorry po, wala akong ipautang sa'yo, dahil wala ka namang pera. Pero the mere fact na nilalapitan ka para utangin ka, ibig sabihin, tingin sa'yo, mapera ka. Amen? Sino sa inyo lumalapit sa ganyan? At pag inutangan kasi tingin, marami kang pera eh. Kaya lang nabuko ka nung utangan ka na. Wala pala ikaw pwedeng ipautang. Yan po mababasa natin sa Mateo 5, talatang 42. Ano ang sabi ni Kristo? Bigyan mo ang nanghihingi sa'yo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa'yo. Turo ni Kristo yan. Huwag mong tatanggihan ang nangungutang sa'yo. Pautangin mo. At ito rin, kapatid, ay sinasabi sa aklat ng Lucas 6, talatang 34 hanggang talatang 35. Medyo maliliit ang sulat. Lahat ng mga malinaw pa ang mata, tumayo kayo. Malinaw-linaw pa ang mata, ha? Tingnan natin kung may senior citizen na tatayo. Okay? Ayan. Basahin ninyo ito, Luke 6:34 to 35. 1, 2, 3. Anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatabuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Makakaupo na po kayo. Ang hirap pala na maging anak ng Diyos. Ayon sa talatang ito. Bakit? Anong sabi dito, kapatid? Magpahiram kayo na hindi umaasa na babayaran ka. Di ba? May nangutang sa iyo na 100, 200, o 500. Pag pinautang mo, huwag mo nang pabayarin. Sabi rito sa Bible, sa gayon, malaki ang gantimpala na tatanggapin mo kasi ikaw ay kinikilalang anak ng Diyos ng kataas-taasan. Kaya yung mga tunay na anak ng Diyos, pag hiniraman, wala na. Hindi mo nasisingilin pa. Ang hirap. Ang hirap maging anak ng Diyos. Amen? Walang nag-i-amen, ah. Mukhang talagang sarado kandado ata kayo. No? Parang mga Ilocano ba kayo? Kaya pala eh, may Ilocano pala nag-amen eh. So nakita ho natin, mga kapatid, hindi masama ang mangutang. Kasi tinuturuan ng Panginoong Yesus ang mga taong may kaya na magpahiram, na uutang, edi siyempre, pahiraman mo. Kung meron kang ipahihiram. Ang masama, wala kang ipahihiram. Gayon pa man, itinuturo ng Biblia na ang pangungutang ay sagisag ng sumpa o kahirapan sa buhay. Pag ang isang tao ay nangungutang, yan po ay sagisag na meron kang sumpa sa buhay mo. Sagisag na ikaw ay mahirap na tao. Saan mababasa yan? Deuteronomio 28, talatang 15. At magja-jump tayo sa verse 44. Verse 15 muna, sa Deuteronomy 28. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning binibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, ang dami pong sumpa. From verse 16, 17, 18, hanggang pagdating sa verse 44, ito po epekto ng sumpa. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. So, isa po, kapatid, sa sagisag ng sumpa, ikaw ang mangungutang, hindi ikaw ang nagpapahiram sa iyong kapwa. Kaya ang pagkakaroon pala ng utang, kapatid, ng isang tao ay ginagawa ng isang mas mataas na tao
sa kanyang kalagayan. Pag may inutangan ka, para mong sinasabi na ikaw ay isang alipin ng taong inuutangan mo. Saan naman nakuha yung ganong idea na manghihiram ka sa isang tao? Pag nanghihiram ka, pwede ba mangutang sa'yo? Yung nangungutang ay itinuturing ng Bible na alipin ka ng taong inuutangan mo. Bakit? Ang kalagayo, sila ang mamumuno. Ito yung nagpapautang eh. Sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Yung mga umuutang, nagiging tagasunod ng nagpapautang. Dahil pinahiraman mo siya, nagkakaroon yung tao ng utang na loob sa'yo. May utang na pera, meron pang utang na loob. Parang ganito, may utang na sa labas, may utang pa sa loob. Kaya may utang na loob na tinatanaw. Kaya pag ikaw ay nangutang sa isang tao at pinahiraman ka, pag nag-request yung taong pinagkakautangan mo, hindi ka makahindi dahil nahihiya ka. Tumatanaw ka ng utang na loob, kaya sunod-sunuran ka. Amen po ba? Parang ito, ginawan ka ng mabuting bagay para sa iyo, inari mong parang utang. Lagi kang nililibre sa pagkain. Lagi kang pinapakain. Hindi ka man sinasabing tuwirang pinautang ka, pero nagkakaroon ka ng utang na loob. At pag nagsalita ngayon siya sa iyo, never kang humindi. Nagiging alipin ka ng taong pinagkakautangan mo ng loob. Tindihan niyo po ako, kapatid. Kaya, iwasan natin, tinuturo tayo ng Bible, iwasan natin na magkaroon tayo ng utang na loob sa kanino man. At tinuturo ng Bible, wala tayong dapat utang na hindi nababayaran. Dapat lahat ng utang natin ay nababayaran. Nasa Bible yan, Romans chapter 13, verse 8. Let no debt remain outstanding. Pag sinabing outstanding debt, ibig sabihin, meron pang ikaw bayarin na hindi pa nababayaran. Meron kang utang na hindi pa nababayaran. Ang sabi ni Paul sa Romans 13:8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. Yun dapat yung pagkakautang natin eh. Meron tayong utang na pagmamahal sa ating mga kapatid na dapat ang ipakita. For whoever loves others has fulfilled the law. Yan po ang itinuturo po ng Bible. Kaya yung may utang, hindi ko na patataasin ng kamay ang mga may utang dito. Yung may utang dapat matutong magbayad. Wala kang dapat outstanding debt. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, merong kasabihan, all truth are parallel. Anong ibig sabihin ng all truth are parallel? Kung may literal o natural na utang, merong katapat itong spiritual na utang o pagkakautang. Ang utang po ay hindi lamang po ito sa pera. Hindi lamang po ito sa physical natin. Meron din pong katapat na spiritual na pag-utang. At tandaan nyo, ang tao po ay may spiritual na pagkakautang. Bagamat sa physical, wala kang inuutangan na sino mang tao. Wala kang hinihiraman. Pero sa spiritual aspect ng buhay mo, hindi mo alam na meron ka palang pagkakautang. At ito, yung pagkakautang na yan ay sumisingil sa spiritual na pagkakautang mo. Pinapanagutan ka doon sa utang na meron ka. At paano ka nagkautang sa spiritual mong buhay? Ito ay dahil sa paggawa ng isang tao ng kasalanan. Ang tinutukoy kong utang ay hindi po physical o literal na pag-utang. Spiritual na utang. Pag ikaw ay nakakomit ng isang kasalanan, ay gumagawa ka ng pangungutang at naniningil ng kabayaran sa pagkakautang. Tandaan niyo po, lahat ng tao ay may spiritual debt o lahat ng tao ay may spiritual na pagkakautang
Bakit? Dahil lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Anong sabi ng Romans chapter 3 verse 23? Basahin natin. 1, 2, 3. Yes. Lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan. At walang sino mang tao na umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos ay separate from others. He is holy God. He is a perfect God. Walang nakarating sa inabot ng Diyos. Lahat tayong mga tao ay gumagawa ng kasalanan. At ang tanong, paano tayo nagkautang? Dahil ba sa paggawa natin ng kasalanan? Kasi may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6, talatang 12, sa New International Version po yan. Basahin natin ang NIV. 1, 2, 3. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Sa Mateo 6, lumapit sa kanyang mga alagad at nagpapaturo ng prayer. At isa sa prayer na ginabi ni Jesucristo, ganito ang prayer ninyo. Di ba? Give us today our daily bread. Di ba? Ganun. And so on and so forth. Pagdating ng verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Pagdating sa isang ibang translation ng Bible, yung debts ay naging sin. Sa New Living Translation, ayan, New Living Translation, ito na po ang pagkakatranslate niya. And forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Kung ikaw kumpara mo yung NIV tsaka yung New Living Translation, yung debt na binabanggit ay sin naman dito sa isang translation sa Bible. Therefore, yung pagkakautang pala kapatid ay dahil sa nagagawa nating kasalanan. At lahat tayo ay may pagkakautang sa harapan ng ating Diyos. Sa totoo lang po kapatid, pag tinagalog mo yan, ipatawad mo sa amin ang aming mga pagkakautang. Pero sa ibang translation, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala o sa mga may utang sa amin. Yung mga debtors na sinasabi. Kaya dito nakita ho natin ang bawat pagkakasala na nagagawa natin sa harap ng Diyos ay nagiging spiritual na utang sa Diyos. Kanino tayo may utang? May utang tayo sa Diyos. Bakit? Dahil tayo ay hindi sumunod sa Kanyang mga salita. At yung ating pong pagkakautang sa Diyos ay hindi kayang bayaran ng pera. Hindi ito kayang bayaran, kapatid, ng pagpapakabuti. Hindi ito kayang bayaran ng pagiging reliyoso natin. Sapagkat ang hinihingi po nitong paniningil ng utang ay kamatayan ang dapat mong ibayad. Kamatayan ang dapat ibayad natin. Ano ang sabi ng Romans 6:23, Romans 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran o pambayad sa kasalanan. Yung kasalanan, palitan mo ng pagkakautang. Dahil, kasi yun ang sabi, yung kasalanan pwedeng tinatansit, death at saka sin. Nagpapalitan sila. Kung yung kasalanan ay papalitan mo siya ng salitang pagkakautang sapagkat kamatayan ang kabayaran ng pagkakautang. Lahat tayo ay may utang sa harapan ng Diyos. Therefore, naniningil si kasalanan. Naniningil ang Diyos at ang dapat mong ibayad ay kamatayan. Matindi po ito, kapatid. Bakit binabanggit na kamatayan? Anong uri kaya ng kamatayan yan? Yan ba ay physical na kamatayan, yung Romans 6:23? Hindi po. Kasi kung ikukumpara ninyo yung sinisingil ng kasalanan at yung ibinibigay na libre ni Kristo na uri ng buhay, ano yung binibigay ni Kristo na libre para sa kanyang sasampalataya sa kanya ay eternal life o buhay na walang hanggan. Ano ang kabaligtaran? Ano yung opposite ng eternal life? Eternal death.
So, meaning to say, yung kamatayan dyan ay hindi physical na kamatayan, kundi walang hanggang kamatayan. At saan tumutukoy itong sinisingil sa atin, pinagbabayad tayo ng kamatayan. At ano ang kamatayan yan? Yan ay tinatawag na ikalawang kamatayan sa aklat ng Pahayag 20, talatang 14 hanggang 15. Ano ang sabi diyan sa Book of Revelation? Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Yung ating binasa ay tumutukoy po sa final judgment of God sa lahat ng tao. Hinuhukuman ng Diyos ang lahat ng tao, at ang sabi, yung kamatayan at yung Hades, pag sinabing Hades, yan po yung Greek word sa tinatawag na world of the dead, mundo ng mga patay. Yung mga patay, meron silang mundo nasa ilalim ng lupa, ang tawag ay Hades. Itinapon sa dagat-dagatang apoy. At ano naman dagat-dagatang apoy? Ang dagat-dagatang apoy is the second death. Yan po yung eternal death. At yun yung hinihinging bayad sa atin. Tayo, pag nagkasala sa Diyos, nagkakaroon tayo ng utang. At dumarating yung time na naniningil ang Diyos sa atin. At ang hinihingi ay bayaran mo ito ng kamatayan. Ngunit hindi kamatayang physical ang ibabayad mo. Kamatayang walang hanggan. Yung ikalawang kamatayan, mababayaran mo lamang siya pag napunta ka sa dagat-dagatang apoy. At sabi ng verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Ano sa Tagalog yan? Ang sinuman na hindi nakita nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay ay itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong, ang pangalan mo ba ay nakasulat sa aklat ng buhay na ikaw ay fully paid na? O hindi pa? Huwag kang aalis sa lugar na ito, tiyakin mo dapat fully paid ka na. Amen? So, anong uri ng kasalanan kaya ang mga pinaggagawa nitong mga taong ito na hindi nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay? Ano yung mga particular sins? Actually, the Bible tells us that there are 8 sins na pwedeng makomit ng tao at dahil doon, pagbabayaran niya yun sa pamagitan ng pagtapon sa kanya sa araw ng paghuhukom sa dagat-dagatang apoy. Revelation 21, verse 8. Ano ang sabi dyan? But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, ibig sabihin mga mangkukulam yan, sorcerers, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So yung second death pala, kapatid, ay para sa mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dahil nakagawa sila ng mga kasalanan ito. Una, sa mga duwag daw, cowardly. Ano yung duwag yan? Pag hinahamon ka ng away, umiiwas ka, takot ka makipagtsuntukan, yan ba yun? Takot ka makipagpatayan sa tao? Yun ba yung pagiging coward na pupunta ka sa dagat-dagatang apoy? Hindi po. Yung coward po dyan, ito po yung nahihiya siyang mag-share patungkol kay Jesus. Hiyang-hiya siya. Takot na takot siya na tumayo sa mga tao, makipag-usap sa mga tao para i-share niya yung ginawang patotoo ni Jesus sa kanyang buhay. For example, nang hingi tayo ng testimony dito, sino sa inyo magpapatotoo na kayo'y binago ng Diyos? May patotoo ka, kaya lang ayaw mong tumayo. Bakit? Naduduwag ka, natatakot ka. Ngayon, akala mo ngayon, sure ka na, pupunta ka sa langit. Sabi ng Revelation 21:8, hindi. Dahil sa mga duwag, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. At ito yung mga Kristiyanong katulad natin na takot
ipaalam sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga ka-office mate, ka-schoolmates o classmates na sila pala ay born again, Bible-believing Christian. Inililihim nila na sila ay born again Christian. Bakit? Natatakot sila na sila ay alaskahin, sila ay iwasan, natatakot sila kapatid na sila po ay pagsilitaan ng masama. Nahihiya sila, natatakot sila. At ang sabi, kung ganyan ang kalagayan mo bilang Kristiyano, may kasalanan ka at sinisingil ka. At ang paniningil ay itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Yun ang bayad sa iyong pagiging takot na Kristiyano. Kaya sa Book of Acts, pag binasa nyo yung Book of Acts, ang mga believers doon, wala kang makikitang may takot sa puso ng bawat isa sa kanila. Grabe ang pag-uusig nila. Pinapatay sila. Pinapatay ba ngayon sa Pilipinas sa mga Kristiyano? Hindi. Sarap nga ng buhay di ba? Ng mga Kristiyano ngayon Binabato sila hanggang sa mamatay. Binubugbog, kinakaladkad. Isa lang di pa Apostol Pablo yan. Saulo pa lang yan. Siya ay panatiko sa kanilang relihiyon na Judaism. Pag nalaman niya kahit isang babae yan, na yan ay membro o sumusunod kay Jesus Christ, huhulihin niya yan. At dadamputin niya yan. Buhok ang kanyang raragitin. At kakalad ka rin niya po yan, nakasakay siya sa kabayo. Kakalad ka rin niya yung babae. Hanggang sa bumilis ang takbo ng kabayo, nagkalasog-lasog yung paa at tuhod ng babae. At dahil doon, mamamatay yung babae. Pag binitawan ng babae, wala nang buhok. Parang nagpakemo. Nakalbo. Tapos, halos wala na itong pang ibaba. Yan po, pag nag-aral kayo ng church history, malalaman niyo po yun. Ganun pinahihirapan ng mga Kristiyano. Pero, walang sino man sa kanila natatakot. Ipinapahayag nila si Kristo. Bagamat may banta ng kamatayan sa kanilang buhay, physical death, pero hindi sila natatakot. Ngayon, umulan lang, natakot na ang marami. Amen po ba? Monsoon rain, natakot na, hindi na dumalo sa church. Pastor, pasensya ka na, umuulan. Hindi ako makakadating. Hindi kami makakadating ngayon, Pastor, kasi umuulan. Takot! Kawawa naman sila. Bakit? Ang bahagi nila ay sa dagat-dagatang apoy pag hindi po sila lumapit sa Panginoong Jesucristo at hindi humingi ng tawad dahil sa takot na meron sila. Itong tatlo, si Roland, ano pangalan ng isa? Katabi mo, Roland? Si Angeli. Tapos ito, si Aiko, ano to? Apelido doon, nakalimutan ko na to. Tinan nyo, umuulan nung lumabas kayo sa bahay. Wow, palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan ang mga example ng mga matatapang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Dinaig pa ang napakaraming mananampalataya. But 30 years ago nang umatin sa church na ito, pag umulan lang, hindi na pupunta. Tinalo pa yung mga matatagal na mananampalataya. Kaya nakita ho natin dito, kapatid, mahalaga pala na tayo ay magkaroon ng faith kay Lord. Kasi ikalawa, the faithless, the unbelieving. Ito yung taong laging nagdadoubt. Totoo kaya ang Bible? Totoo kaya si Jesus Christ? Diyos nga ba si Jesus? Ako kaya'y ligtas? Baka hindi ako ligtas. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. At dahil nga takot yan, kulang ng faith. Faithless. Ang sabi sa ibang translation ay faithless. Sabi rito, sa NIV, unbelieving. Hindi po sila, kapatid, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang bahagi ay yung paniningil. Bayaran mo ako ngayon
ng iyong buhay. Kailangan bayaran mo yan, itatapong ka doon sa dagatang apoy. Ilan nakakita na ng dagat dito? Lahat na nakakita na ng dagat, taas ang kamay. Ano nakakita niyo sa dagat? Tubig. Ngayon, ang sabi ito, ibang klaseng dagat ito. Hindi ito tubig. Apoy. Kung makita mo yung lawak ng tubig, at imagine mo yung lawak ng apoy, pulang-pula yan, no? Naglalagablab, ang lawak, at doon ka, kapatid, ilulubog. Buti sana kung pag inilubog ka, patay ka kaagad. Hindi eh. Kasi yun ay eternal torments. Walang hanggang paghihirap, na sinusunog ka, hindi ka namamatay, pero sinusunog ka. Parang ka na pinapaso ka. Damang-dama mo yung hirap. Yan po yung hinihinging bayad sa pagkakautang nating lahat dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Ikatlo, mga vile o tinatawag nating those who commit abominable, mga karumal-dumal na mga pagkakasala. Mga kahindik-hindik na pagkakasala. Kayo na mag-imagine, ano yung mga bagay na karumal-dumal na kasalanang ginagawa ng tao. At ika-apat, murderers, mga pumapatay ng tao. At akala natin, ang kasalanan ng murder ay yung sumaksak ka o nagbato ka, binato mo yung ulo ng tao, napatay mo. Hindi po. Nagkaroon ka lang ng galit sa puso mo, murderer ka na. Yan po yung mababasa ninyo sa unang 1 talatang 14 hanggang 15. Magkaroon ka lang ng puot, nagtago ka ng galit, at gusto mong maghiganti sa kanila na umaapi sa'yo. Kapatid, ang bahagi mo ay sa dagat-dagatang apoy. Dahil pumatay ka ng kapwa mo. Wala pa akong kaya sa araw ng paghuhukom, marami nangangatwiran. Wala pa akong pinatay kahit isa. Pwede langgam, pwede ipis, daga. Pero tao wala po. Pero sabi nila, bubuksan ng Bible, ang sabi nito, ang sino mang hindi nagpapatawad sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Kung hindi mo mapatawad ang kapwa mo, mamamatay tao ka. Ano sa English ang mamamatay tao, Aisel? Ano sa English ang mamamatay tao? Murderer. Ano sabi diyan? Mga murderers. At sumunod, sexually immoral. Ito yung mga gumagawa ng kasalanan. Uso ngayon yung pakikipag-live-in. Yung pagsasama na walang bendisyon ng kasal. Akala ng iba, okay yun dahil ginagawa ng maraming tao. Hindi ba? At lalo na kung meron sila mga hinahanga ang mga artista, at kaya pala sila ganon dahil yung mga hinahanga nilang artista ay nabubuhay pala sa live-in, sa sexual immorality. Yung espiritu galing sa mga artista ngayon, kumakapit sa kanila. Kasi ina-idol nila. At nawawan silang interest magpakasal. Ang iniisip nila, practical lang. Practical lang. Kasi hindi ko pa sure kung siya nga talaga eh. Ba't kayo nagsama? At nagkaanak pa kayo? Hindi po pala kayo sure. Hindi po ba? Isang napakalaking kasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi nagpa-practice ng sexual immorality. At ano pa? Yung pakikipag-boyfriend, hindi sila nagsasama pero nagkikita ang mag-boyfriend. Pag nagkita, nagse-sex, ang tawag ay premarital sex. Isang sexual immorality din po yan. Kung Christian ka, mapapasa panganib na ang pangalan mo ay pwedeng mabura sa aklat ng buhay. At pagbabayaran mo yan, sisingilin ka sa kasalanang ginawa mo. At ang paniningil na yan ay doon sa araw ng paghuhukom, itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Grabe. At ano pa, yung mga asawa, nakipagrelasyon sa isang walang asawa o parehong may asawa, sila ang nagsama. Yan po ay sexual immorality. Infidelity, yan po ang tinatawag sa Bible.
Kaya napakalaga po, kapatid, malaman natin yung mga truth na yan. Ano pa? Those who practice magic arts. Ibig sabihin, mangkukulam. Tanungin mo katabi mo, kapatid, huwag kang magagalit. Mukha ka kasi mangkukulam eh. Hindi. Sa tanong mo siya, bilungan mo lang, kapatid, mangkukulam ka ba? O nangungulam ka ba? May mga tao na ang paraan, akala nila hindi sila mangkukulam, nagpa-practice ng pangkukulam, pero isa sa paraan ng practice ng pangkukulam, pag meron silang isang babaeng nakukursunadahan, kukulamin nila yun. Kukuha ng hiblan ng buhok. Huwag niyong gagawin yan, ha? Kukuha ng isang hibla ng buhok na hindi nalalaman ng babaeng gusto-gusto nila. At pagkatapos, pag mahihiga na yung lalaki, ilalagay niya sa ilalim ng unan. At yung babae na nakuhanan niya, mapapanaginipan siya. At lagi siyang maaalala. Bakit ko alam yan? Hindi ko ginawa kay Pastora Isabel yan. Yan ay tinuro sa akin ng isang mangkukulam. Yan po, kapatid, ay isang pamaraan ng pangungulam. Naintindihan niyo po ba ako? So, nagpa-practice ng sorcery. Mong gagawin niyo, Brother Sai. Oy, mga kalalakihan dito, kahit mga kababaihan dito, huwag niyong gagawin yun. Kaya mga babae, pag may mahawak ng buhok niyo, uy, ito ka muna, baka may kumuha ng isang ano. Kaya mag-ingat ka, Sister Tintin, hunyo. Baka marami nakaka-crush sa'yo dito. At nag-uunahan silang kumuha ng hibla ng buhok mo para pagtulog mo, mapanaginipan mo siya. At lagi mong naaalala, di maalis-alis sa isipan mo. May ganyan po kasing kaso. Na isang babae na lumapit sa isang pastor, sabi niya, Pastor, nagkataka ako, bakit hindi mawala sa isipan ko yung lalaki yun? Pangit-pangit naman! Nag-iisip ng paraan. Ano ba dahilan? Bakit ko lagi na siya nasa isip? Ang piling ko tuloy, naiinlap ako sa kanya. Pero pastor, pag tinignan mo, ang pangit! Sabi ba naman? Di sa pastor? Hindi ko sabi ko sino yung pastor na yun, ha? Sikreto yun. So, dito, kapatid, nalaman, yung pala, kinukulam siya ng isang lalaking yun. Ang pamaraan marahil, kinuhanan ng hibla ng buhok. O kaya, hihingi ng anumang bagay sa iyo. Panyo, kukuha na ka ng panyo, kukuha na ka ng picture, may picture galing sa iyo, o anything that comes from you. At ito, kapatid, ay gagawin niya na hindi niya alam, nagpa-practice siya ng sorcery. Ang bahagi niya ay sa dagat-dagatang apoy. Kasi sisingilin siya sa araw na yun na ginawa niya. Maring marami ngayong gumawa niyan dahil yan naman kasi ay open book yan. Alam na namang maraming tao yan eh. At tuwan-tuwa sila, sasabihin nila na pangasawa ko yung babaeng ayaw sa akin. At nagmamalaki siya, sabi niya, ang pangit ko pero ang ganda ng aking napangasawa. Pero sa araw na yun, kapatid, sisingilin siya. Dahil ang ginawa mo, kaya mo na pangasawa yan, ay nag-practice ka ng sorcery o ng pangkukulam. Maraming pamaraan pa ng pangkukulam, baka mamaya magaya ninyo. Inililihim ko na lang. Okay? Yun lang ang mga pwede kong ma-share. Pero iba't ibang pamaraan ng pangkukulam, pwedeng gawin sa isang tao. Pero tandaan nyo, hindi po ako mangkukulam. Ako po ay nagsasaad lang ng mga ilang bagay na nalalaman ko. At those who are idolaters, ito pa, sila na mga sumasamba sa mga rebulto, sa mga larawang inanyuan. Ang sabi, sisingilin sila ng Diyos sa araw na yun. Pagbabayaran sila sa kanilang pagkakautang. Dahil meron silang nakumit na kasalanan, lumuluhod sila sa mga rebulto. Sumasama sa mga prosesyon ng mga rebulto. Kung makikita lang ninyo, kapatid, ang napakarami po, di ba? Daming tao talaga namang sumusunod doon sa rebultong iyon.
So kita mo na ilang milyon na tao pala ang pupunta sa dagat-dagatang apoy. Baka tatay mo nandoon, nanay mo nandoon, kapatid mo nandoon, pinsan mo nandoon, boyfriend mo nandoon, ang girlfriend mo nandoon, ang crush mo nandoon. Kawawa naman sila. Kasi yung kahit hinaharapan ninyo sa Webster Dictionary na ibig sabihin ng idolatry, ibig sabihin yan, ay pagkakaroon mo ng ibang Diyos, liban sa Diyos. At pwedeng hindi ribulto ang kahulugan ng idolatry. Pwedeng ibang bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. Pwedeng ang sarili mo ang maging ribulto ng buhay mo o maging Diyosan sa buhay mo. Pag sinusunod mo ang gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos, pag pinipilit mo yung kalooban mo laban sa kalooban ng Diyos, that is idolatry. At pag sinabi mo sa pera, ikaw ang aking kaligayahan, ikaw ang aking kagalakan, para mo na rin sinasabi, yun ang replacement ng Diyos sa buhay mo. Why? Because God is the only source of happiness and joy. At pag sinabi mo sa mga anak mo, mga anak ko, mag-aral kayong maigi dahil kayo ang pag-asa ko sa aking buhay. Nako po kapatid, ginagawa mo silang Diyos. Kaya ikaw ay nagkakasala ng idolatry. Sabi ng Roma 15, talatang 13, pag binasa niyo po yan sa inyo pong mga Biblia, only God is the source of hope. Ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng pag-asa. Ngayon, pwedeng gawin ng tao na Diyos niya ay trabaho. Bakit? Ang piling niya yung trabaho niya, ang pinanggagalingan ng pag-asa niya sa buhay. Kapatid, nagkakasala ka ng idolatry. Sabi, the idolaters, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur, and this is the second death. Ginawa mong Diyos ang trabaho mo. At pwede rin naman, kapatid, tao, ang boyfriend mo at ang girlfriend mo. Pag ang piling mo, mawala siya sa buhay mo, ikamamatay mo. Kaya pag sinabi mo sa girlfriend mo, girlfriend, wag mo kong iiwan, wag mo kong bebreakin, pag nawala ka sa buhay ko, ikamamatay ko. Grabe ka. Ginawa mong idol ang girlfriend mo, ang boyfriend mo. That is idolatry. Huwag niyong gagawin Diyos-Diyosan sa buhay niyo ang sino mang tao. Yes, mahalin niyo sila, pero dapat mas mahal natin ang Diyos na higit sa lahat. Maging ang asawa mo, huwag mong gagawin niyang kapatid na idols kapalit ng Diyos. Mahalin mo ang asawa mo, tinuturo sa Bible. Pero pagmamahal mo sa Kanya, hindi pwedeng lumagpas sa pagmamahal mo sa Diyos. Una, ang Diyos sa lahat sa buhay mo. At ang sumunod, lahat ng sinungaling. Matindi po ito. All liars na binabanggit po dyan. Hindi po yung lying lang na parang nagsisinungaling ka lang sa tao. Kundi, hindi mo ina-admit kung sino ka. Nagsisinungaling ka. Halimbawa, sinabi ng Diyos, makasalanan ka. Hindi daw, makasalanan. Patutuo siya, ang dami-dami mong kasalanan ginagawa. Ayaw mong admitin yung mistakes, yung mga wrongdoings mo. Nagsisinungaling ka. Magulat ka na lang, Lord, akala mo sa langit ka pupunta, biglang pagtingin ng Book of Life, apelyido. Naku, walang pangalan ko rito. Lord, ba't wala ang pangalan ko? Kasi hindi mo admitin sa sarili mo na kailangan mo ako sa buhay mo. Nagsisinungaling ka. Amen po ba? All liars will go to hell. Lahat ng mga scammers will go to hell. Yan po ang binabanggit yan. So, yan po yung mga 8 kasalanan. Kaya hindi nakasulat ang pangalan ng mga taong iyon dahil nag-commit sila ng 8 sins na binabanggit po rito sa atin pong binasa. Kung gayon,
Pastor, Perdi, wala na po ba kaming pag-asa? Ang ganda-ganda pa man din ng topic. Wala na akong utang. Tapos ngayon, naririnig ko yung mga pangangaral na yan. Tandaan mo, kung may bad news, may good news. Dako tayo sa good news. Tandaan nyo, lahat ng tao nakakapaggawa ng kasalanan. May pag-asa pa ba sila? Yes. Dahil more than 2,000 years ago, may nagbayad ng pagkakautang ng bawat isa sa atin. At ang mabuting balitang tinutukoy ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mensahe ng krus ay isang magandang balita na 2,000 years ago, may nagbayad ng pagkakautang nating lahat. Bago namatay si Jesus sa cross, o bago siya mapako, ang cross ay hindi magandang mensahe. Dahil pag binanggit ang cross, ibig sabihin po niyan ay sumpa o parusa sa mga taong sakit ng lipunan. Yun po ang kahulugan po niyan. Dahil sa aklat ng wala rito sa papakita ko, pero kung gusto niyo tignan sa Bible, bibigyan ko reference. Deuteronomy chapter 21, verses 22 to 23. Ang lahat ng ibinibitay sa cross o doon sa puno ay inaaring mga sinumpang tao. Kaya pagka po nakakita ng cross during the time before the crucifixion of Jesus Christ, ang sama ng mensahe, sumpa, parusa ng kamatayan. Kasi pag cross ang tinignan, nanginginig na po ang lahat ng bilanggo. Bakit? Dahil ang mensahe ng cross is capital punishment. Ibig sabihin, may ibababang hatol sa iyo. Hindi life imprisonment, kundi capital punishment. At sa bagay na yan, kapatid, nang si Kristo ngayon ay mapako at mamatay sa cross, nagbago ang mensahe ng cross. Hindi na po siya mensahe ng sumpa, hindi na po siya mensahe ng pagpaparusa, hindi na po siya mensahe ng capital offense, kundi siya po ngayon ay mensahe ng pag-asa. Bakit naging mensahe ng pag-asa? Ang krus ni Kristo. Kasi po, si Kristo po, nang mabayubay sa krus, ay nagpahayag ng isang salita na gugulantang sa buong mundo. Ano yon? 1 Corinthians 1:18, pinakita na ba yan? Yan muna. Tapos, John 19, verse 30. Basahin natin ang John 19, verse 30. 1, 2, 3. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Bago siya nalagutan ng hininga sa krus, may ipinahayag si Jesucristo. At ang kanyang kapahayagan ay isang napaka-mabuti at magandang balita sa lahat ng tao na may pagkakautang dahil sa nagawang kasalanan laban sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng it is finished? Ang English word na it is finished ay may equivalent sa salitang Griego o Greek word na tetelestai. Ang salita pong tetelestai ay salitang ginagamit sa business transaction. Sa halimbawa, pag ang isang tao po ay bumili ng isang produkto, ng panahong yon, at ang usapan nila ay monthly babayaran noon pong taong bumili ng produkto, yung binili niya. At pag siya po ngayon ay magbigay na ng final payment, meron pong kasulatan ang buyer at ang seller. At yun po susulatan ng tetelestai. Ibig sabihin, bayad na, wala ng utang. Yan po ang kahulugan ng it is finished. Kaya yun po yung aking ibinabahagi sa inyo, mga minamahal.
Ang ating Panginoong Jesucristo po, kapatid, ay nagbayad 2,000 years ago ng ating mga pagkakasalang ginawa. Kaya ang sabi ng Bible, tayo po ay bayad na. Amen? Kailan ka nagbayad? Binayaran ni Christ, hindi kanina. Hindi kahapon, hindi last year. 2,000 years ago ay yung sinisingil sa atin na kabayaran. Ano ba yung sinisingil sa atin na kabayaran? Kamatayan, which is the second death. Yung tinutukoy kong dagat-dagatang apoy na pupuntahan ng lahat ng tao. Yun ang hinihingi. Kaya lang ang ating Panginoon Jesucristo, grabe yung pagmamahal niya sa lahat ng tao. Iniibig niya ang lahat ng tao. Ayaw niya na ang tao po, kapatid, ay magbayad sa hinihingi o sinisingil ng kasalanan sa kanilang buhay. Ayaw niyang magbayad ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang ginawa niya, siya na po, kapatid, ang namatay on behalf of you. Siya na rin na nagpunta doon po sa impyerno ng apoy. Alam niyo ba yon? Sa aklat ng Efeso 4, talatang 9, jump tayo doon. Efeso 4:9, paki-jump natin doon. Ang sabi diyan, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Tumutukoy kay Kristo. Nang umakyat si Jesus sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, bumaba ang Panginoong Yesus sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Nang mamatay si Christ, bumaba siya doon sa kalalimang bahagi ng lupa, doon sa impyerno. Bakit? Sapagkat siya na ang magiging pambayad ng bawat isa sa atin. Upang ang bawat isa hindi na mapunta at hindi na magbayad sa impyerno. Naunawahan niyo po? Grabe po ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya nang siya po ay namatay, binayaran niya ang atin pong pagkakautang. Sa paanong paraan niya binayaran ang ating pagkakautang? Sa unang Pedro 1, talatang 18 hanggang 19, ano ang ibinayad ni Kristo sa ating pagkakautang sa kasalanan? Ang kanyang ibinayad ay ang kanyang dugo. Anong sabi ng unang Pedro 1, talatang 18 hanggang 19? Basahin po ng mga kababaihan. Tumayo lahat ng mga kababaihan. Please. Ano ang sabi po dyan? 1, 2, 3. Alam ninyo kung paano pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo o binili kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ano pinambayad niya sa atin? Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wow, matindi po ito. Tinubos o binayaran po niya, hindi ng pilak at ginto, ang ating pagkakautang. Binayaran niya ito ng kanyang mahalagang dugo na dumanak sa kanya when He was crucified. Imagine niyo, nakapako si Jesus sa krus. Ito, tignan niyo yung krus na ito. Imagine niyo, limbawa si Jesus Cristo nandito. Ano makikita niyo kay Jesus? Malinis na mukha, malinis na katawan? Hindi po. At totoo, hindi nga po makilala ang mukha ni Jesus. Kasi pag binasa niyo ang Mateo 27, may mga berdugo doon ng mga Roman soldiers. Hawak-hawak ang 2x2. Pinagpapalo pa ulit-ulit ang mukha, ang ulo ng Panginoong Jesucristo. Paluan ka ba ng 2x2 sa ulo? Buti ko isang beses lang. Pero paulit-ulit, sabi doon, paulit-ulit na pinaghahampas ang kanyang ulo. Nakita na ako ng taong binugbog dyan sa lugar namin nung araw, nakatira pa kami sa Antipolo Street. Doon pa ang Christian house nung araw. May napagkamalan lang doon, akala magnanakaw. At doon mismo nasukol sa tabi ng bintana po natin. At nang lumabas ako, akala ko yung binububog, kita ko yung lalaki, halos hindi na rin makilala ang mukha, duguan.
Kasi ba, pinagpapalo ng 2x2 ng mga tao standby doon. Umuungol. Ako sabi ko, dali na ako sa ospital. Nagtakbuhan yung mga tao na pumalo sa kanya. Kasi bakit? Basag ang bungo. Basag ang mukha. Imagine niyo si Jesus Christ, nung makabayubay sa krus. Hindi po siya makinis ang mukha. Durog po yan. Tapos, may koronang tinik pa yan. Eh, yung koronang tinik, ang ganyan kalalaki yung mga tinik yan. Matigas po yan. Pag ipinutong sa iyo yan, talaga namang bahabaon sa bumbunan mo, yung tinik na yun, na halaman. At tiyak, umaagos ang dugo. Punong-puno ng dugo ang mukha ni Jesus. Hindi na makita ang mata, ang ilong, ang bibig. Bakit? Sabog lahat yan nang nakabayubay si Kristo. Kaya yung kung nakakakita kayo ng mga rebulto ni Jesus Christ na nakabayubay sa krus, ngayon, ang kinis, di po ba? Pero hindi ganun ang literal talaga na nangyari sa Panginoong Yesus. Dahil hindi halos makilala siya. Yung dugo niya umaagos. Tapos latay pa. Grabe yung paghataw sa kanya. Di ba? Likod, harap. Binugbog talaga siya. Pinaghahampas siya. Grabe yung dugo. And ang pinakamatindi, nung ipinako na siya. Dito. Umaagos ang dugo sa kanyang palad. Tapos pinagpatong yung dalawa niyang paa. At ginawang parang barbecue. Di ba? Tinuhog yun. Pinagpatong yung dalawang paa, left and right, and then ibinaon, kapatid, yung napakalaking pako, 6 inches, sabi ng Charles Historian. Sa ating grabe yung agos ng tubig, ng dugo niya. Kaya sa ilalim, sa ibaba ng cross, sa lupa, grabe yung halos maglawa ang dugo ng Panginoong Hesus doon. Tapos, noong sinibat pa siya sa tagiliran, umagos ang dugo at tubig sa kanyang katawan. Nakita ho ninyo, kapatid, sa Efeso 1, talatang 7. Tinubos tayo ni Kristo o binili tayo ni Kristo o binayaran ni Kristo ang ating pagkakautang sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ano ang mensahe nun? Pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi tayo may utang tayo sa Diyos. Pag nagkasala ang isang tao, nagkakaroon siya ng utang sa Diyos. Tapos sinisingil siya ng Diyos sa pagkakasalang ginawa niya. At ang kabayaran ay eternal death. Kailangan magbayad ka. Pero dito, kapatid, hindi na. Para may pagkakautang ka, sinabi sa iyo ng pinagkakautangan mo, pinatawad na kita sa utang mo, bayad ka na. Hindi na ako maniningil pa sa iyo. Amen? So, ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinan sa dulo, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sa English ay grace. Ang tindi ng biyaya ng Diyos sa buhay natin lahat. Kung alam nyo lang, hindi kayang bayaran niya, ulan na yan. Hindi dapat nagpapahinto siya yan. Nagpapapigil siya yan sa paglilingkod mo sa Diyos. Kung naintindihan mo ang gospel, kung naunawaan mo ang mabuting balita, kung naintindihan mo ang ginawa ni Kristo sa iyo, marami kang utang, pero yung lahat ng pagkakautang na nagawa mong kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Isayas 53, talatang 5, alam niyo kung bakit siya nabugbog, kung bakit siya sinaktan? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So nakita ho natin dito, mga minamahal, maliwanag na inako ni Jesus Christ ang hatol na dapat sana ay para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating pagkakautang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gumising ka sandali. Imulat mo muna ang mata mo. Si Jesus ang nagbayad. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang nagbayad ng iyong pagkakautang sa Diyos. Amen? Sabi, nasugatan at binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ang dapat nandun sa kalagayan ni Jesus Christ, sa totoo lang.
Tayo ang dapat bugbugin dun eh. Tayo dapat hatawin, tayo dapat ang mapako sa krus. Pero hindi. Inako ni Jesus Christ yun. Kung maunawaan mo lang ang pag-ibamahal sa iyo ng Panginoong Jesucristo, at aatin ka sa gawain para sambahin siya, and then umulan, ulan na yan, walang kwenta yan sa ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay po natin. Matindi ang kanya pong ginawa para sa bawat isa. Katingin niyo sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nagkasala, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. Anong ibig sabihin yan? Yung kasalanan na nasa atin na dapat nating bayaran, ipinasa na kay Jesus Christ. Yan po ibig sabihin niya. Wala naman siyang kasalanan, pero siya nagdala ng kasalanan mo. At ang sabi, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, pag kinilala mo si Jesus Christ, bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ay magiging matuwid ka ngayon sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang tingin sa iyo, wala ka ng utang dahil bayad ka na. Wala kang nagagawang kasalanan dahil inako ni Jesus Christ ang iyong pagkakasala. So, hindi kayang bayaran ng relihiyon. Ano mang relihiyon ka kabilang, hindi relihiyon ang napako sa krus. Kaya ang pagiging relihiyoso ng isang tao, hindi kabayaran yan. Dahil anuman ang pangalan ng relihiyon mo, kilalang kilala sa buong mundo, pinakamarami kayo sa relihiyon nyo. Anuman ang pangalan yan, hindi yan ang pangalan na ibinigay para sa ikaliligtas ng tao. Anong sabi ng Gawa 4:12? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao. At ang kaligtasan lang ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin sa pamagitan ng iyong mabuting gawa. Mula ngayon, Pastor Perdi, magpapakabuti na ako ngayon. Hindi na ako gagawa ng kasalanan. Hindi rin kayang gawin yan. Bakit? Dahil hindi mo magagawang magpakabuti kung hindi ka muna lalapit kay Jesus. Kung hindi mo muna aanyayahan si Jesus, pumasok sa puso mo. Sapagkat pag pumasok si Jesus sa puso mo, tutulungan ka ng Holy Spirit na makapamuhay na nakalulugod sa Diyos. Kukonbiktahin ka. Pag magkukumit ka ng sin, biglang bibigat ang puso mo. Pag napatingin ka sa isang panoorin na malaswa, naku, biglang may conviction sa'yo. Kasalanan yan. Ay, Lord, sorry po. Iingatan ka ng Holy Spirit. Kung may Holy Spirit ka, kung wala kang Holy Spirit at demonyong nasa loob mo, sasabihin sa'yo, sige pa, nood pa more. Gawa pa more ng kasalanan. Kasi demonyo ang nasa loob mo eh. Pero pag Holy Spirit yan, wag, may magpipigil sa'yo. Magmumura ka na sana, po! Sabi kami sumigaw, wag! Po! Po. Ganun na lang ang nabanggit mo. May pumigil sa'yo na magmura. May pumigil sa'yo na magsalita ng masama sa kapwa mo. Holy Spirit po yun. Kung si Jesucristo ay tinanggap mo sa iyong puso, nariyan ang Holy Spirit to help you. Kaya hindi mo magagawa na gumawa ng mabuti kung wala muna si Jesus sa heart mo. At sasabihin mo, 10 commandments na lang. Sa 10 utos, ito na lang. Kapatid, sa 10 utos lang, hindi kaya nating sundin. Wala makakasunod sa tao. Sino mang tao sa balat ng lupa sa 10 commandments. Kabisa niyo ba ang 10 commandments? Maraming Kristiyano, hindi kabisa ang 10 commandments. Pero yung first commandment lang, doon na lang, wala eh. Bagsak na ang tao eh. Wala makakasunod doon sa unang commandment pa lang eh. Ano yung unang commandment? Thou shall have no other gods before me. Sa Tagalog, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Tayong dami nating Diyos sa buhay natin eh. Hindi ba? Ang number 1 Diyos sa buhay natin, sarili natin. Yan, bakit? Ang gusto natin, ang dapat masunod. May gusto si Lord para sa buhay mo, hindi, mas maganda yung akin, plano ko, kaysa plano ng Diyos. Sarili mo, sinusunod mo. Katulad na, for example, kalooban ba ng Diyos na tayo'y dumalo pag linggo?
Yes, nasa Bible po niya, huwag nating pababayaan ng itong pagtitipon. Pero pag hindi ka umaten dahil umulan, sinunod mo ba ang Diyos? Hindi. Ano sinunod mo? Sarili mo. Kasi ang lakas ng patak, mauulanan ako. Sabi ng sarili mo, huwag kang pumunta. Sabi ng Holy Spirit, pumunta ka. So doon pa lang, ginos mo na ang sarili mo. Kasi inuna mo ang sarili mo kesa sa Diyos. So doon pa lang sa first commandment, bagsak na. Isa lang ang pumalya ka. Lahat na. Yun ay pumalya ka na sa isa lang. Yun po ang Ten Commandments. Kaya walang taong pwedeng mabayaran ng kasalanan sa pamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments. Kasi kung sapat ang Ten Commandments, wala na tayong dapat ipagdiwang pa na Pasko o Christmas. Bakit ko sinabing wala tayong dapat ipagdiwang? Hindi na dapat manaog si Kristo mula sa langit para isilang sa pasabsaban. Wala sanang Jesus Christ na lumitaw. Kasi pwedeng sabihin ng Diyos, sapat na yung Ten Commandments na binigay ko kay Moses, okay na yun. Pero nakita ng Diyos, hindi kaya ng tao sumunod sa Ten Commandments. Lalo lang gumagrabe ang kasalanan ng tao. Kasi hindi nila kayang gawin yun dahil wala pang Holy Spirit sa puso nila. Magkakaroon lang ng Holy Spirit sa puso ng isang tao pag si Jesus Christ ay inanyayahan ng isang tao sa kanyang puso at tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay at nagsisi siya at binitawan niya ang mga kasalanan sa buhay niya. So yan po mga kapatid. Sa aklat ng Colosas 2, talatang 14, binayaran ni Jesus ang ating pagkakautang nang siya ay mapako sa cross. Anong sabi ng verse 14? Ito makita na bakit tayo nagkakasala, bakit tayo nagkakautang. Pinawalang bisa. Anong sabi ng pinawalang bisa? Irish, ano yung sabi ng pinawalang bisa? Sa English ay void. Wala nang bisa. Ano sabihin ng pinawalang bisa? Jael. Chloe. Ano ibig sabihin? Chloe. Ano pala to? Si Christian. Christian. Si Chelsea pala. Ano ibig sabihin ng pinawalang bisa? Sirs, ikaw. Cancel. Ano ibig sabihin ng cancel? Kinancel, pinawalang bisa. Wala na. Sabihin yan, wala nang kapangyarihan yon. Ang lahat ng naisulat sa kautusan laban sa atin. Ano ba yung nakasulat sa kautusan laban sa atin? Huwag kang gagawa ng ganyan. Huwag kang gagawa ng ganito. Pag gumawa ka, may sumpa ka. Yun po. Pati ang mga pananagutan. Ano yung sabihin ng pananagutan? Pagkakautang kaugnay nito. Dahil hindi natin nasusunod ang mga alintuntunin ng kautusan, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakautang. At pinawi niya ang lahat ng ito. Ano yung pinawi? Tinanggal, inalis, binura niya ang lahat ng pagkakautang ng bawat isa sa atin nang ipako si Jesus sa cross. Wow, grabe. Nawa, tumimo ito sa puso ninyo, mga minamahal. At dahil dyan, mai-inlove ka lalo kay Jesus. Kaya yung ibang tao, hindi kami naunawaan nung ako'y newly born again Christian. Kasi naintindihan ko ang gospel eh. Naunawaan ko ang gospel. Kaya wala pa akong 6 months in the Lord, naimbitahan na ako ng mangaral sa iba-ibang lugar. Kasi bakit? Nagsishare ako ng gospel eh. Naintindihan ko yan. Kaya hindi ako maunawaan ng nanay ko bakit napaka-dedicated ko kay Jesus. Kahit signal number 3, bumabagyo, naikwento ko madalas dito, nagkaroon pa nga ako ng tangkaso. At nalaman ko, sabi ko, Nay, anong araw ngayon? Linggo. Bumangon ako kahit mainit na mainit ako. O saan ka pupunta? Atin ako ng church. Hindi pwedeng di wala. Naku, away na naman kami ng nanay ko sa bahay. Lagi kami nag-aaway patungkol sa pag-attend sa church kasi hindi niya ako kayang pigilan. Sabi niya, grabe ka. Ang tindi ng pagmamahal mo kay Kristo. Bakit ko namahal si Kristo? Naintindihan ko yung gospel. Naintindihan ko ang magandang balita. Hindi kayang bayaran, tadtarin man ang aking katawan para ipambayad sa ginawa ni Kristo. Hindi ko kayang bayaran
ang ginawa ni Jesucristo sa cross para sa akin. Kinansela niya ang lahat ng kautusan laban sa akin at kinansela niya ang lahat kong pagkakautang. Kaya ngayon, yung hinihinging kamatayan ay binayaran na ng Panginoong Hesus. Kaya hindi na ako tatayo pa sa harapan ng paghuhukom ng Diyos. Exempted na ako. Ganon din ang bawat isa sa inyo. Kung naintindihan mo yan. Amen po ba? Kaya nung naikwento ko sa inyo, naglalakad ako dyan sa tapat ng UST, baha hanggang leeg. Ang nasa isip ko, yung ginawa ni Kristo, ako mas grabe pa nga dito eh. Di ba parang, siyempre, naglalakad ka ba naman? Minsan may mga truck na malaki na dadaan, o aalon siya, di ba? Tatabon pa sa'yo eh. Kaya minsan nakakainom ka ng parang tsokolate, kasi yung baha, kulay brown, tsokolate. Parang tsokolate tuloy. O, di ba? Pero, ang tanong, ba't mo natiis yun? Yung ginawa ni Kristo, hindi ko kayang tiisin. Yung pa kanya, tubig lang yan. Amen po ba? Mababasa ka lang. Amen? Hindi kayang pantayan ang ginawa ni Jesucristo sa ating mga buhay. Mga minamahal, tandaan ninyo, binayaran ni Jesucristo ang ating pagkakautang nang mamatay siya sa krus. Bakit? Kasi mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Ano sabi ng Roma 5, talatang 8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bakit namatay si Kristo? Para tayo ay mabayaran sa ating mga pagkakautang. Kaya ngayon, kalabitin mong katabi mo kapatid, may good news ako sa iyo. Wala ka ng utang. Bayad ka na. Binayaran na ni Jesus Christ yan. Amen po ba? Yung mga breakdown na kasalanan na yon, kung nakomit mo man yon at mamaya lalapit ka kay Jesus at sasabihin mo lang, Lord, kiniklaim ko yung ginawa mo sa krus 2,000 years ago. Binayaran mo yung utang ko. Right away, burado agad ang utang mo. Naintindihan mo ba yun? Kasi may ganyang tao, hindi niya alam bayad na pala siya. May ganun, nangyari sa akin yan. May hiniraman akong isang tao ng 1,000. Tapos, merong isang tao, close friend niya yung hiniraman ko, nalaman niya na si Pastor Perdi ay nanghiram ng 1,000. Binayaran niya na agad. Ako naman, di ko alam, walang sinasabi. At sinabi ko nilang, hulug-hulugan ko sa iyo. Tapos, edi parang nahihiya naman ako doon sa tao. So, hindi ako nagpapakita doon sa tao. Kasi hindi ko mabayaran. Pinangako ako, hulugan ko na lang eh. Hindi ko alam bayad na pala ako. At doon ko lang nalaman, noong lumapit ako, sabi ko, pasensya ka na, nung makita kami, hindi ko na siya maiwasan. Hindi kita nabayaran, nagtago ko sa iyo na mahigit 5 taon. Sabi sa akin, anong hindi binayaran? Bayad ka na! Sabi sa akin ganun. So, ibig sabihin, nag-suffer ako dahil hindi ko alam may nagbayad na pala ng utang ko. Ganyan ang maraming tao ngayon. Nagsasuffer sa buhay nila dahil hindi nila alam may nagbayad na pala ng pagkakautang nila sa Diyos. Ang nagbayad ay si Jesus Christ. Naunawaan niyo ako, kapatid? Kaya kung malaman ko yung sabi ko, sana pala, pinutol ko yung friendship natin eh. Kasi naiiya nga ako magpakita. Dahil pag di ka nakakatupad, di ba, sa obligasyon mo, naiiya magpakita. Hindi ako nagpapakita sa taong ngayon. At iniisip ko, ako, baka i-chismis ako nito ha. Yung Pastor Ferdinand, nangangarol, may utang sa akin na 1,000 yan, di pa nagbabayad. Iniisip ko pa yun. Nagpe-pray pa ako kay Lord, wag siya naman niyang i-chismis ako, Lord. Yung pala, bayad na pala ako. Hindi na pala ako pwedeng i-chismis. Dahil hindi ko alam. Kapatid, kalabitin mo. Kapatid, baka ganyan ang kalagayan mo. Hindi mo alam, wala ka na palang utang. At iniisip mo ba, naku, nagkakasala ako kay Lord, naku, pupunta ako sa impyerno. Hindi mo alam, bayad ka na! At kailangan mo lang malaman at paniwalaan. Kasi nung makausap ko siya, sabi ko, totoo ba? Ang nagbayad si ganito, si brother. Ikinusap ko si brother, brother ka ako, totoo ba? Yes. O piniwalaan ko. Marami sa atin, kailangan paniwalaan mo. Muli kalabitin mo yung nasa likod mo. Yung nasa likod mo, kalabitin mo siya.
At sabi mo sa kanya, kapatid, naniniwala ka na. Bayad ka na. Wala ka ng utang. Amen? At sino ang nagbayad? Ang Panginoong Yesus. At lastly, basahin natin ang Revelation 1:18. Dako tayo doon. Tingnan ninyo, wala nang kapangyarihan pa ang impyerno sa atin. Ito nagsalita si Jesus Christ. Nagpakita siya kay Apostle 1. Sabi niya, I am the living one. I was dead, namatay siya dati, and now look, I am alive forever and ever. At ito ang pinakamatindi. And I hold the keys. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Pag sinabing susi, ibig sabihin authority. Siya ang may kapangyarihan kung sino ang pwedeng pumasok sa impyerno at hindi. Hawak niya ang susi. Amen po ba? Kung nasa kanya ang susi at may namatay at papunta sa impyerno, hindi basta mabubuksan, kundi bubuksan ni Jesus. Eh dahil kilala ka na niya, siya na nagbayad sa'yo, ano gagawin niya? Uy, wag ka, alis ka niyan. Hindi ka pwede sa impyerno, hindi ko bubuksan yan. Kasi may nagbayad na ng utang mo. Ako. Natindihan niyo ba ako? Bayad ka na. Sino ang bantay sa impyerno? Si Jesus, siya may susi. Siya may bantay, hindi si Satanas. Nakikita ninyo na may bunto, tapos may hawak-hawak at tinidor, na parang siya naghahari sa impyerno. Wala sa kanya. Ang susi ay na kay Jesus. Kung hindi niya bubuksan ang pintuan ng impyerno, wala makakapasok. At, amen po ba? At dahil na sa kanya ang susi, tiyak tayo. Dahil yung mismong nagbayad ng pagkakautang natin, siya ang may hawak ng susi ng impyerno. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Pwede pa, kung iba ang may hawak, baka hindi kilala si Jesus. Papasukin ka na lang. At sabihin pa sa'yo, teka mo na, may utang ka eh. Pero hindi, yung mismong nagbayad ng utang mo ang nagbabantay sa pintuan ng impyerno. Si Jesus Christ, kasi sa kanyang susi. Sabihin, i-picture natin literally. Andyan ang pinto ng impyerno. Si Jesus Christ, nandoon. Nakaharang sa pinto ng impyerno, dadala niya ang susi. And then, ikaw ngayon, alam niya eh. Nanampalataya sa kanya, sabi ni Satanas, pupunta ka doon. Sabi ni Jesus, hindi kita papayagan. Bakit? Binayaran na kita. Wow! Sabi sa katabi mo, kapatid, hindi ka papayagan ni Kristo na pumunta sa second death, sa dagat-dagatang apoy, dahil binayaran ka na niya. Siya ang nagbabantay dahil nasa kanya ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Amen po ba? Naunawaan mo mabuting balita. Naintindihan mo mabuting balita. Pag pumasok sa puso mo yan, marirevolutionize ang Christian life mo. Kasi naintindihan mo ang good news. Naunawaan mo na ngayon ang good news. Grabe, ginawa ni Christ. Kaya pag nag-worship ka, tutululuha mo, tuluuhog eh. At lumuluhod ka pa, talagang all out yung binibigay mo sa Kanya. Kasi, Lord, paano ko kita mababayaran? Masusuklian ko yung ginawa mo. Hindi ko kayang suklian. Amen po ba? Kaya ako, naging committed kay Christ. Bago pa lang kay Christ. Naintindihan ko na kasi ang gospel eh. Naunawaan ko na ang mabuting balita about Jesus Christ. Kaya sa Bible ko na nakalagay, I love you, Jesus. Para akong babae na na-inlove sa isang lalaki. I love you, Jesus. Puro I love you, Jesus. Ako nang I love you, Jesus. Lord, you're the only one for me. Why? Bakit mo nasasabi yun? Hindi kita ipagpapalit, Lord, kahit kanino man. Kasi, nasukat mo eh. Kung gaano yung pagmamahal niya, iniligtas ka niya, sinave ka niya. Amen po, nirescue ka niya. At tinanggal niya ang pagkakautang mo. Ang sarap ng wala ng utang. Amen? Lahat ng wala ng utang, tumayo. Taas natin ang ating mga kamay. Awitin natin muli, kapatid. Hallelujah. English. Praise the one who set Yes, praise the one who set me free.
namin, Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat naming mabigyan ng parangal. Salamat. At para sa mga kapatiran po natin na mga first time o second